Hello, good morning mula dito sa California. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga palangga. Ayan, kaabang-abang na naman ang ating mga eksena. Kagigising lang ng lola ninyo. It's 6:25 a.m. here. Kaya naman, tuloy-tuloy ang ating mga eksena. Bagong lahat, let's promote the SendWave app. Libre magpadala ng pera sa Pilipinas gamitin ang promo code Maharlika. So you'll get $20 free credit kung ikaw ay nasa Amerika, Europe, UK, and of course, Canada. Ayan. Nag-aabang na mga hitad. Ano? Gusto niyo breaking news? Ayun, si A. Villapando, si Yen. Okay. Babatiin ko lang si baby girl sa Srogando sa SOT na patuloy na lumalaban. Si Mother Pebbles sa Lakera Kunanan. Paki-follow nyo sila sa kanilang mga Facebook account. Pebbles Kunanan or Pebbles Talakera, Sasrogando sa the Motherland. Ayan. Yan ang mga kakampi natin. Si Joey, ayan, mga nakikipaglaban ay nahunting na rin. Nahunting na kami lahat. Oh my goodness. Pero syempre, I don't know, is this good news or bad news? It's up to you. Breaking news, Senador inatake ang heart. Sino itach? Senador inatake ang heart. May clue ba kayo? Okay? May clue kayo? Okay? May clue? Actually, yung clue nandyan na sa title. Okay, napag-alaman natin. Alam mo, ang sarap-sarap ng borlog ko. Nakahiga pa catch. Biglang may breaking news. Okay? Galing sa ating mga showbiz chika-chika. Alright. So, itong senador na ito, ay minsan sa buhay niya ay rumampa din siya sa bato-bato. Ay, nako, ang usapan ng mga backlash, okay? Ang mga backlash, yung mga hanash ng mga palangging sa paligid-ligid ay di umano ay isinisekreto pa ito. Magpaka-showbiz na. Gawin natin trabaho si Nanay Christy. Shoutout kay Nanay Christy, for sure alam mo na to. Baka, nabalita na ba to? Nabalita na ba to? Si Rainy. Huwag kang titeri-teri dyan, ha? Huwag mo akong tiniteri-teri. Are you chuk-chucking my husband? I think yung magiging result nito kapag, I'm sorry, pag natuluyan, baka ma-apply yung, yung statement ni Terry. Are you chuk-chucking my Bertie? Bertie. Yan na si Bertie. Tapos yung si Lottie yung sa Princess Sarah. Anyway, only palanggang nakasunod sa akin ang mga kagets niyan. Alright, so napag-alaman natin sa mga balita, breaking news nga ito, na di umano kasi hindi pa in-announce. So antayin natin kung i-announce sila na na-jogsak, okay, itong senador na ito at ginatake ang kanyang heart. So, alam mo nyo, habang nakarating sa akin, hindi ko alam kung matuwa ba ako or what. Kasi syempre, ang pangit, di ba? Ikaw man mag-jogsak na ganun, bad yun. Mama, bad yun. Pero ano ba yung pinupunto natin dito? Hindi kaya mga magnanakaw, ang mga demonyong mga politiko, lahat ng demonyo, lahat ng kalaban ng bayan, hindi kaya isa-isa na silang siningil ng langit? Okay? Hindi kaya sinisingil na sila ng Diyos. Hindi kaya ito'y pagbabadya na kailangan lang natin mag-speak up day sa gitna ng kalsada at Diyos na ang bahala na sila ay isa-isahin dahil sa kababuyan, lahat ng ginagawa nila sa taong bayan. So balik tayo dito sa bago tayo pumunta sa ating pinaka-main topic. So napag-alaman natin, panawagan din sa PEP, baka hindi nyo pa alam, sa Fashion Police kay Christopher Min. Ay, nako, na ito daw ay si Palangga. Pero in fairness, alam ko, nag-o-oppose ito kay Cotinga, itong taong ito. Itong senador na ito. So, isinisekreto lang daw muna. Kaso, matabil tong dila ng mga palangga ko, gusto nilang malaman daw ninyo kasi taong gobyerno ito. So, parang karapatan ninyo na malaman yung health ng isang tao kung siya ba ay functioning pa ba para maging gawin niya ang trabaho niya dyan sa Senado, which is taong bayan na nagbabayad.
So naligwak at itong girl lalo daw, itong Anetch, itong Anetch, you know, sometime in Paris, naglakad din ako sa bato-bato, di ba? Oh, hindi akong tiniteri-teri dyan. Pag ako napraning, bukas nasa Paris na ako at maglalakad ako sa batuhan. Hello? Anyway. So, ayon sa ating mga bubwit, ating mga joting jazz, tila bagang sineselebrate pa ito. Okay? Para bagang, ang term na ginamit is, hanapin ko lang para naman sasabihin nyo, gumagawa tayo ng kwento dito. Teka lang, dali lang, masyado kayong excited sa ating mga dramatization. Okay? Ayon sa ating joting jazz, okay? Ito mukhang natutuwa pa ang you know, mukhang natutuwa pa daw ito dahil nangyari ito sa senador na ito. Ang tanong, bakit kaya natutuwa? Kung ito ay totoo man, you know, hindi ko to sinabi na tuwang-tuwa siya. Ito po ay galing sa ating puting ahas na napag-alaman na parang tila bagang nagsiselebrate pa ang Chuwawarap, ano yun? Yung Chuba Chuchu. Okay? So mukhang nagsiselebrate pa daw ito. Kaya nga ang tanong ng bayan, ang tanong daw ng mga hitad sa kapaligiran, magkano kaya? Kung matuluyan, magkano kaya ang mamanahin? Kasi recently daw, before ang pagka-jogsak nitong personalidad na itong senador, ay dinistrongkar ang will. Okay? Nagsiselebrate pa daw. Ay binago yata yung will. Yun ang nakarating sa akin. Hindi ko to sinasabi na this is my first-hand information. I'm just saying, mga palangga, ini-inform ko lang sa inyo, ang nakarating sa atin na balita na kailangan yung malaman. Parang, ang sabi ng mga baklush na palangga, okay? At mukhang nagsiselebrate pa ito at inaabangang matuluyan. Parang sabi kong lungkot naman, kawawa naman, di ba? Kawawa naman. And another angle ba? May angle daw. Ito, nagtatanong lang naman tayo kasi parang uso ngayon yung ligwa, yung natutumba ka na lang, katulad nung isang Deputy Executive Secretary na pinag-uusapan natin, na kina-question din ng mga kaibigan nila. Baka pinaikain ng something para ma-empacho. You know, empacho, right? Yung empacho na pwede kang maligwak. So, ayon sa mga hanash dito na mga baklush, na baka kaya ito ay pinakain ng candy na may pang-empacho. Kawawa naman. May anak to Alam ko 2 anak nito. Ngayon, mga palangga, half body daw ngayon is paralyzed. Hindi makagalaw si kawawang senador. So I hope maano na to, no? Sabi dito, currently daw ay hindi maigalaw ang kanyang katawan. Semi-paralyzed. Yun ang sabi ng hanash. So, may idea ba kayo kung sino ito? Basta ang sabi sa akin, mahilig din ito kumain ng puso ng saging. Di baga maraming puso sa sagingan, may puso-pusuan, puso ng tundan. So, nakakaalam ng kanta niya, bigla ko naalala. Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, da-da-da-da-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Dan-dan-dan-dan-dan. Yeah, okay. Hindi pa ako nagsiselebrate dito. Okay? Na, you know, na may nangyari, malay ko ba dyan? Nakarating na sa atin ang report. Kaya kailangan ma-verify ito as soon as possible kasi di umano na jogsak, di umano paralitiko, at di umano ay mukhang nagdidiwang at hindi pinopost sa Instagram. And the fact na ayon sa mga backlush sa paligid-ligid na itong girl Lulu, yung kanyang jawars, you know, maya-maya active. Di ba, syempre, pag kapag may nangyari sa iyong mahal sa buhay, lalo na pag celebrity cat, you know, you always post your bato-bato movement, di ba? When you go to Dubai, Paris, you know, slum in New York, something like that. Di ba? Pinopost mo lahat. Tapos this is a very critical and moment of your life that you need our prayers. Di ba? Usually yung mga ganyan, nanghihingi, ipagdasal niyo po, kailangan namin ng prayers. Pero tila bagang, I just checked her Instagram, walang walang prayer. Parang
para mga stock photos o stock videos yung mga nakapost. Then napag-alaman natin na ayaw nila pang well, we have to respect that, ano? Pero hindi eh. Public figure to eh. The public should know. The public should know. So, yung sinasabi lang ng mga nag-report sa atin na baka nga imbis na magluksa, matuwa. Kasi nga, I don't know how much money yung at stake dito. So, kailangan nyo lang malaman. Okay? Sabi ni Palangga, si Akim, di ba physically fit yung senador na yun? Yes. Yeah, and he's young. He's not that matanda. He's young. Tama ba? Young pa ba yun? Mukha lang siyang young. Actually, he's really active kasi recently, parang nagpa-microblading. Recently, parang Diyos ko po, Panginoon, Diyos yung bunganga kasi ito ni Maharlika, ewan ko ba. Recently, parang nagpa-microblading pa yata. Yun ang nakapagkakaalam ko. Alam niyo ba yun? Ngayon, so, just in case, katulad ng vlog natin kahapon, na itong dating Deputy Executive Secretary, mga palangga, Lolitsky, thank you lagi sa pangkapi-kapi mo dyan, palangga. Okay? Just, I hope not. Di ba? Kasi kawawa naman, no? Medyo na, kawawa naman. As in, kawawa talaga. Pero mas kawawa ang bayan, Yung mga pangyayari dito sa mga politiko, mga naliligwak. Actually, ang damdamin ng natin is marami sa majority na sabihin niyo, buti nga, kasi mga jutang ginene mga yan, ninanako ang kaba ng bayan. Ito yung sinasabi ko na you cannot bring your people's money into your grave. Walang makakabit-bit ng pera ng bayan pag 7 feet below the ground ka na. Wala. Kahit ikaw, kahit na pinaghirapan mo, hindi mo mabibit-bit yan. Pero yung legacy, yung pagmamahal sa bayan, yung totoong paglingkod sa mga tao, yan ang iiwan mo. So, napag-alaman natin na hindi naman daw malungkot itong si Hitad. Okay? Kaya nga nakakapag-post pa. Actually, check ko lang, 2 hours ago, nag-post pa siya. 2-3 hours ago, nag-post pa siya ng mga dramatization. How can you post something na yung jawaers nakaratay sa bed? Hindi ba dapat ang i-post ng mga ganon? Kayo, ano i-post nyo? Di ba ang ipopost nyo sana yung nagdadasal-dasal or humingi ka ng prayer? This is just me. Okay? Iba-iba naman yung approach natin sa buhay. Pero kasi they are public figure. They are celebrities. At they are what? Taong gobyerno. Kapag taong gobyerno ka at pinakikinabangan mo ang pera ng bayan, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano ang physical condition mo. Right? Again, doon sa nagtatanong, the clue is already in the title. So, wag nyo na akong kinukulit-kulit. Okay? Okay, next topic na tayo. Move on na tayo. Pakalat nyo na yan para isend nyo sa Arcelia Zeni, isend nyo sa Bureau of Communication ng mga Marites. Okay, Vangag Jr. at Liza, gigil na gigil. Okay, mga palangga. Napag-alaman natin, lahat ngayon, sinabi ko nga ito kahapon, na hinahunting na tayong lahat. Kaya kayo, baby girl, yan, mag-iingat ka dyan kung nasaan ka man naroroon. Joey, mag-iingat ka kasi maingay din kayo. Nagmana kayo sa bunganga ko. Si Madam Pebbles, mag-ingat kayo. Kasi piko na po si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Bangag. And talagang gusto po nila akong saktan. Ulit-ulitin ko po sa inyong lahat. Ulit-ulitin ko ang pinakamalaking issue na gigil na gigil sa akin ay ang extraction sa mga bata sa Turkey. At ang nanay na nandoon, na saan man siya naroroon ngayon sa Europa, ay, matagal na siyang hinahunt down. Okay? So, etong boses ni Lisa Tanas na nag-million and million of viewers or listeners sa TikTok, may nag-re-upload dyan. Okay? Yung Maharlika TikTok, ayan, mga angels ko yan. Okay, mga batang yan. Tapos, salamat sa inyo talaga. These people that I don't know, na ine-echo ninyo ang ating mga expose dito para ma-aware din ang mga kabataan sa TikTok. Kasi hindi ako regular sa TikTok na sa dami ng mga eksena sa buhay. Hindi ko na kaya i-accommodate lahat ng social media. And I don't have trolls. So, it's good na you're there. So, ngayon, itong issue sa extraction na kung saan si Lisa, Ahas, Satanas, Judas, Estas, lahat na ng kasamaan na sa kanya, ay gigil na gigil po sa kay Maharlika. At ang gobyernong ito, PDEA, imagine mo, Maharlika as
you and me versus the Bangag government. And they will do something. Yun ang nakarating sa akin. They will do something to get my head. Yan po ang sinasabi sa akin ng puting ahas. Maharlika, mag-ingat ka while praying for you. Galit na galit sa'yo si Liza dahil yung boses niya, yung audio nila ni Bianca Zobel na social secretary at yung extraction voice niya na nakikipagsabuatan siya sa what do you call it? DFA. Okay? DFA noong 2022 bago sila umupo ay isang gigil na gigil si Liza sa'yo at hindi kanya tatantanan. Yun po ang sabi sa akin, kaya pinag-iingat ako at kayo din, not only me, pero ako talaga yung target nila. Kasi ako yung junganga ko kasi, kumbaga, yung baterya hindi napapasma. Kumbaga, yung mga batera nauubos lahat, yung bunganga ng lola ninyo, mukhang non-stop. Ngayon, mga pala, human trafficker, sabi ni Sir Vando 4. Yes. So, eto at tama, Sas, you are right. Baby girl, you are right. Recently, actually, may post si Sas dito. Update. Okay? Update ha. Ito, update dito sa ating, sa ating real-time update dito sa Teka lang, wala ako kasi nanginig ako dito sa update. Ano na may pinag-usapan natin? Isulat ko dito. Nyeta, ang daming pasabog. Update sa mga viewers mo palangga. Currently, the senator, okay. Currently, sabi niya, this person, huwag naman tayo is in St. Luke's, airlifted from Sorsogon. May clue ka na? So, sabi dito, in-airlift daw, etong senador na ito mula sa Sorsogon, papuntang St. Luke's. Binabasa ko lang to ha, hindi naman ako, Diyos ko, anong kanalaman ko dyan, nananahimik ako dito, So anyway, ayan, mga palangga, breaking news, again, breaking news. This senator, okay, sabi dito, nasa St. Luke's na daw ngayon. I hope makasurvive siya. Kasi, and I hope masalansan niya ng bonggang-bongga yung will. Kasi kung base sa ating mga information, kung parang pinakialaman daw yung will, whatsoever, I don't know. Di ba? Kasi wala namang naglagay ng pangalan ko sa will ngayon. Baka naman lagay niyo pangalan ko sa will. Oy, baka naman yung mga mayayaman kong palangga. Lagay niyo nga ako sa will. Yung marami yung millions para ito, natin, pagbigyan natin yung mga palangga natin, yung mga billionaire dyan. Anyway. Breaking news ha. Ayan, nagpakilay na. But ayoko to, well, I'm sorry. I cannot change myself, okay? Ayokong tumawa, masamang pangit yung nangyari sa tao. Sinusubukan kong maging mabait. Okay? Pero paano ka magiging mabait kung ang bayan mo ay nilalapastangan ng mga jutang ginemes? I'm not saying this person, ha? Lahat ng kawatan, in general. I'm talking in general. Na kahit anong gawin ninyong pasosyal, suot kayo ng mga buwaka ng inang, terno, na overpriced, from 5 piso lang ang puhunan, ginagawang 500,000, naggaling sa pera ng bayan. Ito yung kinagagalit ko na dapat mapunta sa livelihood program sa inyo. That's why I'm here. Okay? Dahil gigil ako sa mga taong nagpasosyal-sosyal dyan lahat, pera ninyo. Kaya sabi ko, sisingilin at sisingilin kayo ng langit. Kapag langit ang humatol, di ba? May ngayon, may pelikula, pelikula yon. Vilma Santos and Richard Gomez. Babangon ako, dudurugin kita. Hector, di ba? Hector pa pangalan, tama ba? Hector, biglang naalala, So yon, okay? Balik tayo kay Liza. Okay? Ngayon, kay Satanas. Sa mga palangga, gigil na gigil itong taong ito sa akin. Ipapategi ako dito. By the way, sabi ko nga, ulit-ulitin ko po sa inyo mga kababayan, na-report ko na, bubuhin na natin, ni-report ko na si Marcos Jr., si Liza Tanas, si Mel Robles, si Tambaluslos, at ang iba pa, lahat. Pati si Sandro Marcos, sinama ko. Ni-report ko sila sa FBI. Okay? Na kung ano mangyari sa akin, sila ang salarin ng pagpapategi sa akin. Sa tingin nyo ba, bubuhayin ako ng mga ito? Dito sa mga expose natin, yun, balik tayo kay Bianca, yung social secretary.
So ngayon, ako kay Sas tayo naputol, right? Kay Sas tayo. Sorry may breaking news. Bear with me mga palangga. Doon pala ako kay Sas Palangginging. Okay. Ngayon, ang sabi, siguro si Sas ay may naka-ano din. May puting as din to si Palangga. Ang sabi ni Sas, 4 hours ago, the turkey extraction story just became more interesting. Besides kids, a gadget was supposed to be extracted. The gadget allegedly has a lot of interesting stuff. Okay? So ang question dito, ano ang nakarating kay Sas? Hihimayin natin to. Kasi iba-ibang informante. Iba-ibang informante ito mga palangga. Si Sas meron din siya, ako meron, iba-ibang mga tao nakapaligid, not nakapaligid, nakakaalam ng kababuyan ni Lisa Ahas. Pinarinig ko na sa inyo po ang boses ng extraction. Okay? Para sa inyo lahat, nakakapasok lang dito kasi we're like 9,000 live viewers right now across social media. Iparinig na natin, samantalahin na po natin ang pagkakataon kung ano ang inangak-ngak dito ni Maharlika. Okay? Ang inangak-ngak ko po dito, nagigil ang gobyernong ito, Maharlika and you versus the mga government nung in-expose natin itong extraction audio na kung saan ang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Zubel ay nakikipag-usap kay Liza na i-hold muna ang pag-change ng leadership ng ISAF. That was last year. Okay? I-hold muna. Okay? Then, before that, okay, bago natin iparinig, in February of 2022, kung saan nangangampanya si Kuting at si Lisa sa Bacolod, remember? Yung boses na maparinig natin, ay nakipag-usap siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., okay, na si Louie, okay? Si Maria Lourdes Barcelon, ang kausap niya doon sa audio na yan. Dahil na-expose na ito, mga palangga, nakakalungkot man sabihin, pero sa part ng distressed mother na nagtatago ay inahunting na rin siya. Kung naririnig mo ito palangga, be careful. Kung ako ay mag-careful din, be careful kasi inahunting ka na. At dito sa statement ni Sas, okay, sa kanyang post na ang gadget, sabi niya, a gadget was supposed to be extracted. Okay, I don't know kung saan siya nakakuha ng information, pero himayin natin yan mga palangga. Ito muna. Listen to this mga kababayan. Sa mga kapapasok lang po, ito po ang boses ni Bianca Zubel na social secretary ni Marcos Jr. na kung saan kinakausap niya si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng ISAF, okay, leadership during that last year. Last year kasi naka-out na daw po ang dudukot sa mga bata at sa nanay sa Turkey. Here, mga darling. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs needs help from you. Thank you. Okay. Mga kababayan, paulit-ulit kong pinaparinig yan sa inyo. Malinaw na si Bangag Jr. ay hindi nagpapatakbo sa Pilipinas at hindi siya ang nagdesisyon kung sino ang palitan o sino ang ipapalit as ISAP chief o sa iba pang mga ahensya. Yan po, kahit ipa-forensic nila yan, ayan ang boses ni Zobel. Then, punta tayo kasi dito sila lagal-tagal kaya pinapatarget ang ulo natin. Okay, boses ni Lisa Araneta na ini-ignore nila na ayaw nilang kausapin ang bayan o sabihin man lang, eto ba ang boses ni Liza ay, kahit i-deny niya yan, hindi ito AI. Lahat ng mga nakakilala sa kanya, ako, si Sas, lahat ng mga, Sas, you know that, ang boses nila, Mother Pebbles, Talakera, alam nyo kung ito ay AI or what.
So ito po ay ayaw sagutin ng AFP. Ayaw sagutin ng gobyerno na ang First Lady ni Bangag Jr. ay nakibahagi sa pagkidnap o pag-extract sa 2 bata na nasa Turkey. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kademonyo ang gobyernong ginagalawan ninyo. Hindi lang panggigipit sa akin dito sa 2 bata, sa nanay na ngayon ay hinahunting nila. Dahil nga sa statement ni Saf, may hawak siya na gadget na makakapagpatunay kung gaano kademonyo si Kuting at etong si ang ex niyang si Chua na kaibigan ni Lisa. Ito na ang boses ni Lisa Araneta Marcos Ahas Satanas. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, Galing, that's no? it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay, di ba? Narinig nyo na yan ilang beses. So dyan po mga palaga, galit na galit ang gobyernong ito kaya talagang gigipitin si Maharlika. At hindi tayo uurong. Mga kababayan, ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno, Bureau of Immigration, DFA, DOJ. Kaya sabi ko, sino pa ang kakampi ninyo? At lahat na nag-expose dito, like me, ako, number 1. Dahil sabi ko nga, ang mga bills ko ay hindi nauubusan ng battery. Mga kababayan, ito ang kailangan ninyong aksyonan na dapat ay matapos na. Ayaw pansinin ng AFP, ayaw nila magbigay ng statement, ini-ignore nila. Pero yung document natin, recently, na expose natin, mga palangga, yung document doon sa galing sa PIDEA report na si Kuting ay kabahagi o part ng pulboronic, mga kababayan, yun ay pinasinungalingan nila, pero sinupla naman sila ng mga taga-PIDEA na ito ay kasinungalingan ang kanilang pag-debunk dahil during that time, ang sinasabi ng PIDEA na wala daw sa formis na yon o sa database, in layman's term, na kung saan dapat ang mga record, okay? Ang mga record ng supposedly i-raid ay nandoon lahat. Hindi nga natuloy kasi nga inarbor ni Lisa kay Ochoa ayon sa Puting Ahas. Ito'y sinungaling ang gobyernong ito, ang PIDEA chief na nakita nyo naman ang kanyang video kung paano siya nakit ng tao, paano siya jombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Kuting. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo nang intayin, lalagasin tayong lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod na biktima na gigipitin ng gobyernong ito. Actually, araw-araw kayong ginigipit. Araw-araw kayong ginigipit sa pagtaas ng presyo sa mga pulboronic na pakalat-kalat. Ito ngayon ang sitwasyon ninyo sa Pilipinas. Mga palangga, I am careful. Inahunting na nila ako sa Amerika. I reported them already. Okay? But you have to do something. Na itong putang inang Lisa Araneta Marcos, itong buwaka ng Genemis na ito, nuknukan ng kademonyohan. Alam mo, Senator Amy Marcos, ang kapatid mo, simula pa lang nung nakilala yan, si Lisa ay nakabahagi na ng kademonyohan itong babaeng ito. You have to do your part, Senator Amy. Lumuhod ka kay Pangulong Duterte noong time na yon na huwag isama sa narco list ang iyong kapatid. Kasi baka magbago pa or kakausapin mo na huwag nang magpupulboronic. Pero hanggang sa kasalukuyan, alam mo na ang kapatid mo ay bangag.
Ikaw mismo nagtanong sa akin kung si Pebbles Talakera ba ang nagdi-deliver ng polvoron kay Lisa. Malinaw pa sa sikat ng araw yan na sinabi mo sa akin. Alam din yan ng mga taong kapaligid mo. Kung mahal mo ang bayan, you have to speak up nang wala nang cover up. If you really love our country. Itong asawa ng kapatid mo na pinapatakbo ang gobyerno na walang mandato. Kaya nagkaletse-letse at ngayon isasalang kayong lahat sa bang sa West Philippine Sea. Ito ang inaalala ko and I believe, sabi mo inaalala mo din dahil may statement ka recently. And I am talking to all of you, mga kababayan, Kongreso, Senado man, na sana may matira pa kayong konting habag sa mga Pilipino, mga buwaka ng ina nyo. Tang-ina, araw-araw ginagahasan yung pera ng bayan. Wala kayong pakialam. Ang pera binibili nyo ng mga bahay sa Paris, pinagbabayad nyo sa mga Jubetski ninyo. Mga kababayan, tama na, sobra na. Ito naman yung mga dating nagsalita, mga dilawan, nasaan kayo ngayon? This is not about me or anong ang political affiliation ko. Wala, hindi ako politiko. I am doing this for you, even you are dilawan. Ang ingay nyo noon na si Kuting ay bangag. Adyan si Nikki Coseteng, nagsalita na, dating senador, nagsasalita at ongoing ang kanyang fight against this Bangag Jr. Anong ginagawa nyo? Ayaw nyo tong pag-usapan? Narinig nyo na ang boses ni Lisa? Dahil galit kayo sa akin? O hindi nyo gusto ang alindog ko? This is not about me. This is your future. Tang-ina, sino tama sabi ni Pebbles sa Lakera? Basahin ko lang ang sabi ni Pebbles. Thank you, Mother. Thank you, guys, for doing this. Okay, sabi ni Pebbles sa Lakera. Ito, ewan ko kung anong pinagsasabi ni Pebbles din dito. Kasi may Pebbles sa Lakera. Ito banggitin ko lang. Ay, naku mga kababayan, saan kayo pupulutin? Ito, Pebbles sa Lakera. Sabi ni Pebbles, sino pa pinagtatamaan mo dito, Mother? I don't know. Okay, hindi ko alam. Sa dami-dami na nag-post about me, hindi ko na alam kung sino-sino ang mga to. Okay, sabi ni Palangga, what Maharlika is doing now is for the sake of the country, not for the sake of the DDS and loyalista. Exactly, Mother Pebbles. If you don't trust her, she doesn't care. If you don't like her, she doesn't care. Love her or hate, she doesn't care. She will continue fighting for the If you don't like her, ayan, inaantala yung ating vlog. Di wag niyong i-post at banggitin, hindi naman siya nakikialam sa mga drama niyo. Exactly. Ayaw niyo sa akin, wala naman akong pakialam kung ayaw niyo sa akin eh. Ang pakinggan niyo lang yung boses ni Lisa. You know what? Hindi ko kailangan makipag-friendship sa inyong lahat. Well, if you want to be my friend, bakit hindi? Pero kung magsasalta, tama, I don't know sino sinasabi ni Pebbles. Palangga, kung sino man yung mga buwaka ng inang yan, this is not about me. This is about you. Tama siya. Pag ito ba, let's say, mawala na si Kuting, sino ba makikinabang dito? Ma-appoint ba ako? Hindi. I'm not doing this for myself kasi para ma-appoint ako or what? Panahon pa lang ni Pangulong Duterte, ulit-ulitin ko, they offered me position sa government kung gusto ko and I declined. Okay, documented yan. Okay, January of 2022. No, kailan ba yung election? 2022? No, 2021. Isang taon may natitira pa si Pangulong Duterte noon. Ang sabi sa akin, na gusto mo ba may isang taon pa si Pangulong Duterte? Sabi ko, no, Sec. Sabi ko ng gano'n, hindi ako qualified dyan at I'm not ready yet. And the fact that I have to renounce my citizenship enable for me to get that position or whatever. So, yun, tama ka, Mother Pebbles. Hindi ito usapin about Maharlika. Ano ba? Kayo naman makikinabang nito eh. Pilipino. Kung makapag-elect tayo, makapaglagay tayo ng presidente o mga mamumuno na mabuti, ako ba makikinabang? Open your billions of neurons there. Yan lang ang yaman nyo para sa Pilipino.
Hindi ito para kung galit kayo sa mukha ko, hindi wag niyo akong panoorin. Bakit nandito kayo? Nainis kayo sa bunganga ko, hindi shutdown niyo yung mga tenga niyo. But you have to listen kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Ano ang hinaing ng bayan. Then, kung nakikita niyo na ang bigas ngayon ay baka fake news lang. Baka AI lang na nagsabi na ang bigas ngayon 65 to 75 pesos per kilo. Eh baka hindi natin alam na ang bigas pala ay 10 pesos per kilo lang. Baka hindi natin alam. Kasi AI lang. Yan yung palusot ng buwaka ng inang gobyernong ito. And now, tinatarget kayo lahat. Ini-ignore itong issue na ito na si Lisa ay involved sa extraction, sa smuggling with Michael Ma, kay Pulboronic Sayarot na sinasama nila sa kanilang mga state visit. Itong mga issue na to ay enough na para tanggalin si Marcos Jr. dahil hindi siya ang nagpapatakbo sa bayang ito. Hindi ito usapin na ako ay dilaw, pula, puti. Usapin ninyo ito. Kung tutuusin, wala na sana pakialam dyan sa Pilipinas kung tutuusin eh. I'm here. Pero I am pro-Filipino because I was born there. Diyan unang pumatak ang dugo ko, mga putang ina nyo, mga tangina nyo, mga politiko kayo. Ngayon sasabihin ninyo, bakit nakikialam ang isang Amerikano? Bakit may mga Amerikano sa West Philippine Sea? Sige nga. Bakit nandyan ang mga palangga ko? Mga brusko-bruskong mga Navy? Bakit nandyan? Ayaw niyo ako makialam? Kasi Amerikano ako? Bakit may EDCA kami dyan? Sige nga, kung yan ang narrative ninyo, bakit may EDCA kami dyan kung ayaw nyo ako makialam? Ayaw nyo kami makialam mga Amerikano. Kung yan ang narrative nyo, dapat si Maharlika ay hindi nakikialam sa Pilipinas. Sabihin nyo kay Kuting, palayasin niya yung mga kababayan ko dyan sa West Philippine Sea. Palayasin, tanggalin niya yung mga armaments, lahat ng mga pangdigma. Tanggalin niya yan, itapon niya kami dito, ibalik niya yung mga kapalangga ko dyan. If that is the narrative of this Jutang Ginimis Bangag government. See? Mga palangga, ang gustong ipakalat ng pugwaka ng inang Bangag at Lisa Tanas na ito na si Maharlika ay walang karapatang magsalita sa usapin ng Pilipinas kasi siya ay Amerikana na. Okay? Wala na raw akong karapatan. Sabi ko nga, dyan unang tumulo ang dugo ko. Hindi nyo maiaalis sa akin dahil dyan ako ipinanganak. At may mga batas sa Amerika, may mga karapatan kami, Filipino-Americans, Chinese-Americans, lahat, na kami ay tangkilikin ang aming pinanggalingan. Buwaka ng ina mo, Bangag Junior, kailangan mo nang bumaba. Lisa Tanas kayong hayop kayo, tambalusos kayo. Yan ang pinapakalat nyo sa mga walang neurons ninyong mga bayarang, mga trolls. See that? Tanungin kita, ikaw palangga, dilawan ka mang politiko ka mang hindot ka. Tama ba na si Maharlika ay dapat hindi makikialam sa usapin ng politika o mga pangyayari sa Pilipinas? Pero your president ay nakipagkaibigan dito sa amin at humihingi ng rescue para girahin ang China. Kung yan ang narrative nyo, sabihin nyo yan kay Bangag Jr. bago nyo patahimikin si Maharlika o alisin ang kanyang karapatan na magsalita, ang freedom of speech ni Maharlika na isang Amerikana. Paalisin mo muna lahat ng mga Amerikanong mga kababayan ko dyan at huwag nyo silang idamay sa dispute dyan sa China. See? Now you know? Yan ang i-debunk nyo sa mga jutang gininang gobyernong Bangag dahil isa-isahin kayo. Doon sa issue ng distressed mother na sa Turkey na pinadukot ni Lisa, yan ang number 1 halimbawa na ginamit ni Lisa ang Department of Foreign Affairs. Ginamit niya ang DOJ. Ginamit niya ang AFP, ISAP, Philippine Embassy para maging mastermind ng pagdukot sa mga bata dahil ang gusto ni Lisa Tanas based doon sa, I think, informante ni SAS na hawak ng distressed mother ang isang iPad o anuman na computer na kung saan nakalagay doon, isa-isa nakalita niya siguro doon kung ano, video, messages, everything na si Lisa at ang Bangag Junior na ito ay nakikipagsabwatan sa illegal dealings with Francis Chua. No wonder itong Chua na ito naka-bulletproof ang kanyang bahay.
Alam mo yan, Sas? Baka nakarating sa'yo. No wonder, itong Chua nakasabwat ni Lisa ay naka-security and everything dahil takot at may mga kalaban din sa dyan na kanilang mga dinodorobo ayon sa ating mga impormasyon na nakakarating dito na itong taong ito ay nakipagsabwatan kay Lisa. And this is alarming for you, mga kababayan. Andito na ako, tinaya ko na ang alindog ko. May bounty na ang ulo ko. Anytime pag natarmingan nila ako, they can kill me, mga palangga. And you have to move now or never. Tanga na lang kayo, mga palangga. At gusto nyo, malubog na malubog ang Pilipinas. Minsan na ako nagkamali sa pag-support sa buwaka ng inang Marcos Jr. na ito. And I want to redeem myself na minsan sa buhay ko may sinuportahan akong bangag. Dahil kung vested, personal interest lang, wala pong maharlikang nagsasalita ngayon. Sa halip ay ako part ng kanilang illegal activities. Magkikibit balikat ako, ipipikit ko ang mga mata ko dahil ako ay makikinabang sa pangangamkam ng pera ninyo. Mga palangga, paulit-ulit kong sabihin sa inyo, kung vested interest lang, kung personal interest lang, wala kayong maririnig sa akin ngayon. Kung di ba sinusuklam nyo na rin ako, puro papuri kay bangag. Iko-cover up ko lahat ang kababuyan nila. But this is God's intervention. Why? I never intended to do this, mga palangga. Never pumasok sa isipan ko na may mga puting ahas from PDEA, PNP, AFP, PS, lahat ng sangay ng gobyerno na magbigay sa atin ng impormasyon. The reason why nangyari ito, sabi ko nga, inadya ng Diyos to na malaman ninyo kapalit ng threat sa akin. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo na tinatamnan ako ni Lisa ng gobyernong ito ng kaso na gawa-gawa sa pamamagitan ni Erna. You know that? Yan ang una nilang harassment sa akin. Pero hindi ko uurungan ng mga buwakan ng inang yan. Nag-invento ng address. Gumawa ng fabricated crime against me para mailagay nila ako sa record dyan sa Pilipinas. Para anytime pag bumalik ako, pwede nila akong damputin. It's the same fate na nangyari dito sa distressed mother sa Turkey. Na fabricated crime ang ginawa ni Lisa at Chua at later on nga na-dismiss. Ilang fabricated cases ang nakahilera pa dyan na ibibigay ni Lisa sa akin. Hagbit-bitin dito sa Amerika. And I will fight to the last drop of my blood, Lisa. Hindi ka mananalo dahil everything I said here is factual. Gaga ka. Ha? Yung mga ginagamit mong designers na mga scammer, dudurugin ko kayong lahat. Sa Korte ng Amerika, dito tayo magbabanggaan. Magdemanda ka hanggang bukas na lang, di ba sabi ko? Dito sa PDEA, ano na to? Yung record na si Kuting at dapat siya ay what? Dapat siya ay dadamputin, i-raid. Pero inarbor ninyo nung panahon ni Noynoy. Yan, gusto nyo, di ba? Ikaw, Lasso, alputero kang gago ka. You file a case against me. Ngayon, wag yun ang patagalin. To prove to the world that Maharlika is fake news o fake ang hinahawakan nating dokumento. Doon ko lang sa korte, mapapatunayan na indeed, the document is genuine. Para magkaalaman na, para sabihin nyo sa taong bayan, ipakulong nyo ako. Putang ina nyo, lahat ng power nasa inyo. File a case against me. Di ba gusto niya ako makulong? Nag-i-edit kayo ng mga picture, Merly ka nakulong. O, di ba? Yan lang ang kaya niyong gawin. To destroy me in the social media. But you're not gonna win because the truth is in with us, the Filipino people. And sooner, matatapos na lahat ng kababuyan mo, Lisa Bangag, you have to step down. Amy Marcos, you have to talk to your brother. Step down ang kapatid mo. Dahil Marcos ang binitbit nyo. Itong si Lisa walang mandato. Alam mo na si Lisa ay umu-order ng pulboron. Amy Marcos, alam mo yan. Huwag mo nang patagalin ito, mga palangga. My God. See? Kung gaano ka, hindi na safe ang Pilipinas ngayon. Dahil ang nagpapatakbo sa inyo ay bangag. Ngayon, the ultimate solution nila is to target me, target us, suppress
suppress the mainstream media like SMNI, suppress Badoy, suppress ka Eric, suppress Makanas, suppress tayong lahat. Recently, di ba? Nauna pa itong si Cesar Chavez na mag-post ng statement ng PDEA na ito daw ay fake news. Ang ating dokumento na kung saan na nakuha natin noong March of 2012. Ngayon, mga palangga, ito, mga hayop pa yan, tubig. Nyeta. Okay. Ngayon, mga palangga, ito yung Cesar Chavez, di ba sinabi ko sa inyo? You open your, ito sabi ko, ito na lang ang yaman natin eh. Billions of neurons meron tayo. We don't have billions of money, but billions of neurons. Itong minsan, na pumalpak din, itong si Cesar Chavez na strategist, presidential communication eklabus strategist ni Kuting. Di ba siya pa ang unang nag-post ng, at sabi pa niya, an apology for unvalidated PDEA document. Daily Tribune expressed its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Bangag Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. If it understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent and discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Kita nyo? Itong gagong ito, Chavez na ito, ang tumawag sa Tribune para ipa-take down itong post nila na nagpapatunay na in 2012, si Kuting ay dapat arestuhin o i-raid dito sa 46C diyan sa Rockwell. Sila ay magkakasabwat lahat. At kasama ni Kuting doon nga yung sinasabi kong, wag niyo ako materi-teri. Diba? Wag niyo ako materi-teri. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan, lalabas ang taong bayan at makiisa para ipaalam sa inyong lahat na dapat nang wakasan itong Jutang Ginemes na bangag Marcos Jr. at inuubos ang inyong pera sa kanilang mga activities ngayon. Sobra na, tama na. Malinaw pa sa sikat ng araw na binabayaran ng gobyernong ito ang mainstream media at tinatakot, sinisindak para hindi magsalita. And their target right now, mga palangga, is me. Gugurgurin nila ako. Number one, gugurgurin nila ako dahil pinahahanting nila ako. I have two signed, one lang pala, yung isa, screenshot. One powerful signed affidavit na nagsasabing pinapahanting ako ni Lisa Ahas dito at ng gobyernong ito to gurgur me. And again, by the power of God, hindi mananalo ang mga hinayupak na ito. Hindi mananalo ang mga demonyong ito dahil mananalo ang boses ng taong bayan. Kayo po ang magdedesisyon. Kung gusto nyo akong magurgur dahil sa pagsasalita ko ng tama dito, di baliktad na ang mundo. Kung ganyan ang narrative nyo, kasi may nababasa ako, galing naman sa mga dugyot nila, na dapat daw ako ikulong, dapat daw ako gurgurin na, dapat daw mawala na ako sa mundo. If you're in your sound mind, tama ba ng isang nagsasalita gugurgurin? Ba't ninyo gurgurin yung presidenteng bangag ninyo? May maipapakita ba na si Maharlika dito ay minsan in 2012 ay bangag na nagsisesyon sa Rockwell, sa condominium dyan? Kung meron akong past record na ako ay nagbabangag, tangina, ako ang pinakamaingay sa pamilyang ito, pero ako ang walang bisyo ni sigarilyo, mga palangga, never ever. Inom, social climbing 101 lang, occasionally lang. Kahit ang junganga ako dito, mga palangga, ay umaabot hanggang ibang kabilang hibok-hibok.
wala akong bisyo. Pero si Bangag Jr., si Lisa Tanas, yan ang mga walang tamang katinuan, kaya binababoy kayong lahat. They don't care. Travel here, travel there. Wala silang pakialam sa inyo. Ini-ignore ang mga malalaking issue na dapat nilang i-address. Ang involvement sa pulburon, involvement sa pagkikidnap, involvement sa smuggling, yan ang nagpapahirap sa inyo. Involvement sa pinaka-kontrobersya na PCSO, winning ni Mel Robles, na sinabi mismo ni Lisa, araw, sama-sama tayo maging milyonaryo. Yan ang pinakamalaking issue. Diyan na lang ang mga kababayan umaasa na one day maging millionaire sila. Ninanakaw pa ng gobyernong ito ang kanilang panalo dahil dun sa mga gawa-gawa nilang winners. You know that, mga kababayan. Ngayon, galit kayo? Ang galit lang sa akin, mga bangag. Ang galit lang sa akin, mga taong walang pagmamahal. At yung mga sinasabi ni Mother Pebbles na ginagamit-gamit ang pangalan ko, okay lang yun, Mother Pebbles. Pero I don't care. Tama siya. Walang pakialam sa inyo. You don't like me? I don't like you too. Mga palangga, ha? Ayaw nyo sa akin? Sinabi ko bang gustuhin nyo ako? Ang sinabi ko lang, ipaglaban nyo taong bayan nyo. Ang taong bayan, ang Pilipinas. Hindi ko sinabi na gustuhin nyo ako. Ha? Wala akong sinabing labin nyo ako. Dahil marami naman nagmamahal sa akin dyan, mga palangga. Tay, thank you. Ang gusto ko lang mag-react kayo at ipalaganap nyo sa inyong mga anak na minsan, March 10, 2012, itong hindi pa pala to napopost. I-post na nga natin to mamaya. From PDEA, bago dun sa pre-op, mga palangga, na document from the PDEA. Babasahin ko uli. Memorandum to Director 2S Investigation Division. Ay, by the way, may nakarating pala sa akin. May nakarating bago ko makalimutan about this. Tina-target na itong team leader, itong ahente dito. And I'm praying for him. Yung nakalagda dito ay tina-target na. You know why? Actually, mga kababayan, March of 2023, last year, tinarget na ng gobyernong ito ang agent na nakapirma dito. Okay, I'll tell you ha. Bakit tinakpan ko? Okay? Ilatag na natin yung strategy para malaman natin. Okay? Bakit tinakpan ko itong pangalan ng pumirma? Bakit? Para hindi makahanda ang mga bobo dyan sa PCO, Presidential Communications, kung paano nila idepensa o pasinungalingan ito. Kung strategist si Pangulong Duterte, anak niya ako. Why? Mga palangga. Okay? Kasi, no. Kasi mga palangga, yung nakapirma dito, tinamnan na ni Lisa Tanas ng gobyernong ito ng mga kaso-kaso. Why? Kasi noon pa lang, bago pa sila umupo, ito ang kanilang plano ayon sa ating informante na kailangan tamnan na si investigation agent para once na lumabas itong papel na ito, ang sasabihin nila, itong particular agent na ito, si Juan de la Cruz, kunyari, ay may mga kasong ganito, to destroy his credibility. But this agent ay napakaganda ang kanyang record sa panghuhuli ng mga malalaking pulburonik. See? Kasi kung pinigay ko sa inyo ang pangalan o permado na papel na ito, ipapakalat ng Presidential Communications, ipapakalat ni Lisa ang kanilang mga black ops na tirahin si agent. Pero bakit hindi nila matira si agent? Kasi hindi ko naman nilabas yung pangalan eh. Pag tinira nila, pag sila ang naglabas ng pangalan ni Agent Juan de la Cruz, meaning they have the copy of this. Gets nyo? Ready ba ang mga billions of neurons nyo? Kaya hindi ko, isa sa mga strategiya ko yun naman ako kay Pangulong Duterte. No, kidding aside. See? Kaya hindi nila, mga palangga, okay? Kaya hindi nila mailabas-labas ang pangalan ng agent. Kaya di ba hinahamon nila ako? Bakit tinakpan ang pangalan ng agent? Bakit di nyo ilabas? Ipakalat nyo sa trolls nyo. Okay? Ipakalat nyo sa trolls ninyo. May naglabas ba? O ipakalat nyo sa trolls ninyo para tirahin ito si agent. Pero, hindi nila ilalabas yan. O ba, you'll never know in the next few days. Kasi malalaman ng taong bayan kung sino itong taong ito.
Kasi ang press release ng PIDEA is AI, artificial intelligence daw, fake daw. So kung ito ay fake, based sa kanilang kasinungalingan, how come maglalabas pa lang, kunyari, ilalabas nila yung pangalan ng nakapirma dito. Now, you know the strategy? Yun ang purpose nun kung bakit nakakover ang nagpirma dito. Alam nyo na, mga ulol kayong mga taga-PIDEA. Then, date, ito, tuloy natin. Subject, reported nefarious activities of muntik na. Of Terry, okay, of Terry at Bongbong Marcos Bonget, March 10, 2012. This has reference to the reported nefarious activities of, wag mo ako Terry. Are you chok-choking my husband? Okay, yan yun, yung kasama ni Kuting. Of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos at Bonget with unknown address, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal pulburon inside the above-cited condominium unit. Recommended approval of the attached pre-operation, yung pinakita ko sa inyo, pinost ng Tribune, pre-operation report and authority to operate, to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Signature, The reason why, mga kababayan, wala sa database. And during that time, sabi nga ng ating palangga dyan sa PIDEA, wala pa pong nag-i-exist na database, computer database during that time nung nangyari ito. At yan ang nakakatawa sa PIDEA, kaya their solution is to gorgor me, to harass me. But I challenge, bago nyo ako gurgurin, lumaban kayo, you file a case against me so I can prove to the court kung ito ay original o hindi. Okay? Ngayon, mga palangga. 'Di ba? Kasi mga kababayan, mismo ang PIDEA, okay? Mismo ang taga-PIDEA o nagtrabaho sa PIDEA, mga kababayan, ang nagsabi sa atin na ginagago tayo ni Lazo. Ginagago tayo ni PIDEA at ng gobyernong ito. Bakit kamo mga palangga? Okay? Dahil ayon sa kanya, ma'am, ang dokumentong hawak nyo ay original, hindi yan fabricated. Kasi originally, signed yan ng team leader na bona fide officer ng PIDEA, 2S at yung director that time ay equally exist, nag-i-exist. Kaya sabi niya dito, ay ang kasinungalingan ni PIDEA, sabi niya, ulitin ko, ha. Sabi ng mga tao dito sa loob ng PIDEA, wala pang pormis sa PIDEA that time. In 2019 lang nagkaroon ng pormis. Kaya wala talaga yan sa database. Maglabas kamo, sabihin mo kay PIDEA Lazo ng dokumento na existing na ang pormis. You Lazo, gobyerno, maglabas daw kayo ng dokumento na during that time in 2012 ay existing na ang pormis. O yan, ilabas nyo. Hindi yung gusto nyo akong magurgor. Mga gago kayo. Okay, that time wala pa pong pormis, ma'am. Mano lang. Ha. Nakakatawa talaga ang gobyerno natin. Sinungaling yung press release ng PIDEA. Sila kamo ang fake news. Maglabas sila ng pormis. See? Lahat ng kasinungalingan gagawin at mapagtakpan lamang ang authenticity ng dokumentong hawak mo. Mano-mano po yan nung time na yon. Dapat ilabas nila yung logbook ng compilation noong 2012. Kasi noong 2019 lang nagkaroon ng database computer-generated upgrade. Mga bobo tao ni Lazo, mga sinungaling na nga lang, magsisinungaling na nga lang, hindi pa ginalingan. Ilabas nyo daw, Lazo, ang dokumento na during that time in 2012 ay may pormis pa. Ito na lang. Madali lang. Gusto nyo ako ipahiya sa buong mundo? File a case against me. Hanggang bukas na lang kayo, di ba? Friday na dyan.
Nakatunayan na si Maharlika ay nagpakita ng peking dokumento. Pag nakasuhan ninyo ako, lalaban ako sa inyo dito sa Amerika. Hindi dyan. Putang ina, hawak nyo lahat yan eh. Hindi dyan, dito. Amerikana ako, di ba? Yan, di ba? Yan ang mga dramatization. Dito tayo. Para dito may laban ako. Ano laban ko dyan? Ay, presidente yung bangag, hawak niya lahat. Anyway, mga palangga, we have to, kailangan nyo na magsama-sama. Enough is enough. Kailangan po nating magtipon. Kayo dyan, kumpara kayo sa pagbangon ng Pilipinas, totoong pagbangon, you have to get up, speak up, okay? And use your billions of neurons para sa inyong mga anak. Hanggang huling patak ng dugo ko, nandito ako para sa inyo. No turning back. Wala na po ako, saan ako atras? Hindi na ako pwedeng magpa-cute-cute pa. I said all the factual and showed you the evidence na itong demonyong bangag na presidente ay hindi nagpapatakbo sa inyo. Walang mandato ang First Lady Ahas, pero siya ang nagpapatakbo, nag-ooperate ng legal na lahat ng illegal, kidnapping, smuggling, lahat pulboronic. You have to act now or else lulubog tayong lahat sa Kumunoy. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you, mga palangga.